Okay, tayo po ay dumako sa huling aklat huling chapters of the book of John. In John chapter 20, verse 30, meron pang 21, pero ito yung mga huli. John 20, verse 30 to 31. At ang title ng ating message, The Book That Gives Life. The Bible says, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. So ito pong aklat na ating hawak na tinatawag nating the Holy Bible. At more particularly, the King James Bible, because there's no other Bible that we can say gives glory to God on our age. Wala nang ibang aklat pa na masasabi natin na pure Word of God except the King James Bible that we hold. If you are using other kinds of Bible, it can be used for reference. But if you want to really be encouraged of the Lord, use the King James Bible. So, dito, tinranslate sa English yung original language, at sinabi po rito, many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. So, meron pa pala sanang pwede pang isulat. Pero, hindi sinulat. Meron pa sanang mga maraming ginawa pa ang Panginoon. Pero, hindi na kinaloob ng Panginoong Diyos na ilagay pa. Yung iba na detractors of the Bible, detractors of Christianity, will say, sulat lang ng tao yan. At ang nakasulat dyan ay mga tao din lang ang nagsabi kung ano yung pwedeng ma-include, ano yung pwedeng hindi. At yung iba ay magsasabi, merong mga bagay na sana nakalagay dyan pero makakasira sa Christianity kaya hindi sinama. Yun ang mga puna. Yun ang mga banat. Yun ang mga bagay na binibigay sa atin doon sa mga weak, doon sa mga hindi uma-attend sa church. Isipin nyo, no? Baptist ka, hindi ka faithful, pagka nakarinig ka ng ganon, anong mangyayari sa'yo? Oo nga, no? Wala ka pa sagot. Marinig nyo sa preaching ngayon, more particularly by the grace of God, ano ang sagot sa ganong mga banat? Pero pag absent ka na nga, hindi ka pa nanonood ng replay, no? Wala ka pa kalam, absent ako so okay. Hindi ka man lang manood, nandyan na nga, naka-record na nga. Pwede mo nang i-review. Tapos, galit na galit ka dahil bakit hindi tinuturo sa amin yan? Naituro na po. Hindi nyo lang pinapanood. Yun ang problema natin minsan, ano? Pero kabisado natin yung dialogue ng mga artista. 'Di ba? Kabisado natin 'yon. At ginagaya natin. 'Di ba? Pag sila ay nagpapakyut, alam mo kung ano yung itsura ng mukha nila pag nagpapakyut. Alam mo yung cosmetics na ginagamit. Oh. Pero yung salita ng Diyos, yung mga sagot, mga importante, the deep things of God, preach in this pulpit, we don't mind. Kagaya ngayon, mabuti na lang, praise God. Kahit bumabagyo, all God's people want to come here. Diba? Pagka mahina-hina tayo, naku, lakas ng ulan. Bihira. Gusto ko sanang umattend. Sige. Magpajama na kayo ulit.
Di ba? So, pero by God's grace, lahat tayo na yung talagang core natin ay uma-attend. Yung iba, of course, mga bisita. Anyway, sabi po, many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples. Mga signs, mga wonders, mga miracles. At kahapon nga natanong doon sa doon sa park missions conference. Bakit walang baliw na binanggit sa Bible? Ayan. So, meron po. Okay? Tingnan natin. Saan nakalagay sa Bible yung salitang baliw? Okay. So, yan po ay matatagpuan sa Matthew chapter 4, verse 24. Pinagaling ng Panginoon, pati kabaliwan. Pati mga baliw. Ano sabi? And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse. Diverse means iba-iba. Lahat ng klaseng mga sakit. Diseases and torments. And those which were possessed with devils, and those which were lunatic. Yun ang King James word para sa buang, baliw. Sa Arabic, majnun. Yan. Lunatic. Ngayon, tingnan nyo, no? Ginamit yung word na lunatic. Alam niyo yung root word ng lunatic? Galing sa word na lunar. Ano yung lunar? Buwan. Di ba? Alam nyo na may minsan baliw na baliw pagkabilugan ng buwan? Meron na ba kayong kilalang ganon? Di ba? Totoo yun eh. May nakilala ako. Meron akong experience dyan. Pagka sisigaw-sigaw siya doon sa may bahay namin, susunugin ko yung bahay nyo. Titingin kami sa buwan. Ay, bilog. Kaya andyan na naman siya. Pagka hindi bilog ang buwan, kalmado siya. Ano kung malapit na naman bumilog ang buwan? Handaan nyo na yung barangay. Lunatic. So sa Bible, meron ng ganun. And it's, ina-analyze yan ng mga psychologist, pero it's of the Lord eh. Na isa sa mga sakit na pinayagan ng Panginoon. At ito, kayang pagalingin, no, ng power of God. Yung mga baliw, kayang pagalingin. Hindi mga drugs, lalo kang mababaliw yan. Yung shock therapy, lalong mababaliw yan. Alam mo ba yung shock therapy? Yung lobotomy, no? Talagang inaano siya. Kinukuryente. Minsan yung, ang dami na dyan, meron akong alam na wala nang explanation. Namatay na lang doon sa mental hospital. Wala nang explanation. Kasi, paano mo imbestigahin yun? Lunatic eh. So, kung ano man ang gawin ng doktor doon, kung ano man ang isaksak doon na iturok doon, anong klaseng therapy gawin doon, mamatay yun. Kaya ingat din po tayo minsan pagka may kamag-anak ang baliw. No? Una muna, syempre, pagpe-pray natin, subukan natin counseling. Ano nga yung word ni Pastor? Organic. Tsaka unorganic. Oo. So, tingnan natin. Kasi merong baliw na talagang hindi lang psychological, kundi merong nauntog or something, no? Hindi natin alam na yan. Hindi natin pinag-aralan yan eh. And those that had the palsy
and He healed them. Kayang pagalingin ng Panginoon ang baliw. So, ito yun. Many other signs. Ginawa na lang in general. Ginawa na ang Panginoon ay nagpagaling ng napakaraming tao. Meron nga isang account, kumbaga ginawang kanta na walang funeral service na nasa lubong ang Panginoon na natuloy. Yung funeral march. No? Pag nasa lubong ng Panginoon ng funeral march, bumabangon yung patay. Kaya hindi natutuloy yung funeral. No? It could be. Dahil may isang instance na ganun Iyakan ng iyakan, dala-dala nila yung patay. Tapos, pinagaling ng Panginoon. O, hindi natuloy. So, lahat po yan ay nangyari, subalit, hindi lahat ay nakasulat. Ngayon, merong isang verse dito na may encourage sa atin. Bakit hindi isinulat? Bakit hindi isinulat? At ang sagot ay John 21:25. Isa sa mga sagot. John 21:25. Napakarami palang ginawa ng Panginoon. Ba't hindi isinulat lahat? John 21:25 says, "And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written." Amen. Sipin mo yun. Sa sobrang daming kabutihan ng ginawa, in 3.5 years, na nabuhay ang Panginoon. Ako 60 years na. Yung contribution ko sa mundo, siguro, isang slam book lang ang malalagay. Tapos na. At ito ang mga ginawa ng isang tao na ang pangalan ay Nilo del Mundo. Isang slam book lang. Alam niyo ba yung slam book? Ba't di kayo tumatawa? Hindi uso slam book ngayon. Ano? Panahon namin ni June, who is your crush? Alagay doon. What's your favorite color? Yun ang slam book. Oh, ngayon ano na. Facebook. Ando na lahat na experience mo sa buong buhay mo. Okay. So, maliit lang ang contribution natin sa mundo. Pero ang Panginoon, sa loob ng 3.5 taon, anong sabi? Ang sarap basahin. If they should be written, everyone, kung isusulat ko lahat, I suppose that even the world itself could not contain the books. Sipin mo, daming books no? Hindi kasya sa buong mundo. Diba? Oh. So, may kanta dyan Alam niyo ba yung kantang yan? The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Ang ganda kantahin nyo. Minsan nga kantahin nyo air. The love of God. No? O pwede natin pakantayan congregational singing. Pakantahin nyo yan. Alamin nyo yan. The love of God. Because it's so wonderful. Yan po ang Panginoon natin. Hindi kasya. No? Yung Rizal, sino sa inyo ang familiar sa Life of Rizal? No? Ilang libro lang ang... Ano ang grade nyo sa Rizal? Brad Jess? Nag-Rizal ka ba? Wala? Hindi ka nag-Rizal? Escape ka? Yung Rizal noong ngayon ba ino-offer pa yun, Rain? Meron pa? Hindi.
College. Oh, kala ko iba na yung minaaral natin eh. Oh, so Rizal ay kokonti lang ang libro. 'Di ba? Yung iba alamat pa. Yung tsinelas ni Rizal na tinapon niya na yung kabila para may maka-benefit. Sabi, hindi daw totoong nangyari yun. Nabasa niyo ba yun? No? Yung nasa bangka si Rizal, tapos nahulog yung isang tsinelas. Tapos ang ginawa, yung isang tsinelas na natira sa kanya, pinaanod niya na rin. Oh, napakatalino ni Rizal. Wow. Hindi pala raw totoo yun, sabi ng mga ibang historian. Oh, so, I don't know. Pero, ano ba ang mga nabasa na nating libro that inspired us? That gave us something, a contribution to our lives? Unang-unang libro na nakabigay sa akin ng contribution sa aking buhay, Abacada. Di ba? Read, write, arithmetic. Oh. Nabasa ko yan, Abacada. Tapos, sumunod ay yung mga alamat at mga bugtong. Naku, binabasa ko lagi yan. Kinakabisado ko yung mga bugtong. Kasi nakakatuwa eh. Pagka wala pang masyadong TV nun eh. Nagtsasyato lang kami nun at saka tumbang preso. So pag tapos na yung tumbang preso, pagod ka na, no? Pinahid na ng nanay mo yung libag na nangunyapit dito, na kuminta sa'yo, malinis ka na, bugtungan naman. Sa paligid ng perok. Ha? Yung mga panahon nyo, wala na yan. Hindi nyo alam yung mga sinasabi ko. Okay, so, bugtong. Yan. And then, yung world history. Siyempre, bigay sa'yo ng impact yan. And then, physics. Yan, di ba? Favorite subject ng mga iba dyan. Yung iba, hate na hate yan. Si Air, calculus ang favorite yan. Boy Scout. No? Yung na-review ko yon, how to tie a knot, how to make a bamboo na kalan. No? Nagluluto kami ng rice, hindi sa rice cooker, sa bamboo. Survival methods. Okay? Yon, kabisado ko yung mga nun. The 12 commandments of the Boy Scout. Okay? Then, paborito ko rin yung dictionary. Webster's Dictionary. Bago matulog, pinabasa ko yan. No? Tapos, ginagaya ko pa yung papaano bigkasin, yung English. Gawin nyo rin yun. Maganda yun. No? Mga kids, dictionary. And if you have time, encyclopedia. Google na ngayon eh. Oh, nabasa natin yan. I don't know kung na-inspire kayo ng Lahing Kayo Manggi, Florante at Laura, Noli at saka Philly. Okay? I don't know. Pero, the best book that I ever read is the King James Bible. Actually, meron kaming border noon during my high school days. Hindi pa ako saved. Lagi kong hinihiram yun. Maliit na King James Bible niya. Baptist siya eh. Hindi niya ako wini-witnessan. Ang bihira yun. Hindi ako wini-witnessan. Hindi, kasi sabi nung magulang ko, ibarilihin nyo respetohin nyo kami. May warning na agad eh. Kaya, hindi, tahimik sila sa faith nila. Okay, so yun po, the King James Bible. Which of this bring you to life from a dead spirit? Yung mga yan. Wala. Biblia lamang ang nagbibigay ng buhay. Ang ibig po sabihin ng nagbibigay ng buhay, hindi naman tayo kagaya ng mga Muslim, no? Na kapag pinunit yan or sinunog yan, nagwawala. Ganun ang mga Muslim eh.
Pag nakita, inapakan mo, minarkahan mo. Ha? Actually, meron silang rule na ang Quran should occupy the highest place in your house. At wag mong papatungan yan. Pagka yan ay ganyan, tapos pinatungan mo, oh! Blasphemy! You deserve to die! Bira yan. Kamali ka lang, napatungan mong ganyan. So, ganun ang kanilang respeto sa kanilang aklat to the point na there is already a power which is inherent in the written words, in the book. Wala po tayong ganun. Now, the power, the respect is in the heart. Kaya hindi mo rin yan itatapon-tapon lang, iihian, no? At kung ano-anong gagawin mo dyan na parang baliwala lang sa'yo. Yung puso mo kasi, dahil yan ay nagbibigay sa'yo ng instruction in your life, ginagalang mo yung mga words. Di ba? The word of life. But it's not in the ink or the paper. Naalala ko si Brother Edwin pinagalitan ng Mutawa. Kasi ang may-ari ng Raweya ay Mutawa. Yung Quran, sabi, ang pwede lang mag-print nun ay faithful Muslim. So, binilin yung operator ng makina. Muslim lang ang mag-ooperate ng makina yan kasi Quran ang ipapasok dyan. Na-discover siya minsan, ang daing punit-punit na Quran kasi spoilage. No? Hindi maganda yung pagkakaprint. Nag-smudge yung mga ink. Di punit-punit. Nakita anong mutaw. Oh! Gusto niya magwala parang gusto niya pumatay ng tao Tapos inuupuan-upuan nila. Inuupuan nila yung ganyan kakapal na papel. Nihigaan pag napagod. Bira. Tayo po, walang ganong hang-ups. Pero ang Bible ay iginagalang natin bilang isang aklat na nagbibigay sa atin ng instruction sa ating buhay. Yun. So, binibigyan din natin ng magandang lugar sa ating bahay. Dahil gusto natin. Hindi natin pinapabayaan na inaalikabukan lang. Baka yung mga Bible nyo, puro alikabok. Kasi cellphone na ginagamit. Diba? Yung cellphone mo ay may apps ba tayo lahat sa cellphone natin ng Bible? Baka naman may mga cellphone kayo pero walang Bible apps. Mahiya naman tayo. Paano natin babasahin yan as often as we could or be ready to witness? Be ready to share the gospel. No? So, kung wala po, at ngayon nyo na-discover yung inyong pagkakamali, repent and install the Bible app for the kingdom of God is at hand. So this is the book which gives us life in the sense that God uses the Word of God to bring to us the message of salvation. Anong sabi ng Luke 8:11? The seed is the Word of God. Kasi nagbigay ng parable ang Panginoon. Merong isang tao na pumunta sa field, nagtanim siya ng seeds. Tapos tumubo. Ininterpret ngayon ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin niya na may tao na nagtanim ng seeds? Sabi niya, the seed is the Word of God. So, kapag tayo, nagmahayo tayo. Humahayo ba tayo? Dapat humahayo tayo. No? Hindi man kayo sumasama sa wish program dahil wala kayong time o iba ang inyong time. Humayo kayo sa inyong sariling panahon. Sa inyong sariling lugar. At pagka ikaw ay humayo, para kang isang farmer na nagtatanim. Magtanim ka lang ng Word of God. Isang verse lang. Tinaniman mo lang siya. You don't have to really
win because the Lord is the soul winner. Siyang bahala doon sa tinanim mo, papalaguin niya yun. Pero ikaw, ginamit yung bibig mo, yung word na binigay mo, nakapagtanim ka. Diba? Imbes na ikaw ang nataniman ng maling mga ideya. No? Yung reliyon, ano lang yan? Para lang yan sa mga weak. Yung sabi ni Duterte. No? Religion is for weak people. No. Yeah, sabi ni Marx, religion is the opiate of the people. Anong ibig sabihin ng opiate? Parang pang-suspend ng dissatisfaction mo. Parang may opium ka, meron kang drugs. Pag may relihiyon ka, meron kang drugs. Para yung kahirapan mo, matanggap mo. Kaya religion is the opiate of the people. Tanggap mo na mahirap ka at mamamatay kang mahirap. Kaya wag kang mag-alsa laban sa gobyerno mapanupil at mapang-ape. Bira yan. Lumalabas yung pagkakomunista ko. No? So, hindi po. Religion, especially the Word of God, which is the core of every religion, supposed to be, is the Word of life. It should give you life everlasting. Kagaya ng sinabi po rito. But these are written. No? John 20 verse 31. Ang mga bagay na ito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ay siya na nga ang Kristo. At ano pa? Na siya na nga ang anak ng Diyos. Ano pa? At sa inyong pananampalataya sa Kanya, magkaroon kayo ng buhay. At yung buhay na yun, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, ang daming component ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus recognized as the Christ. Jesus recognized as the Son of God. The name Jesus as something which is of value because once you believe that name, you will have everlasting life. Now, where do you get those things? What is your basis na kapag sumampalataya ka kay Kristo Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? The Word of God, the Bible. Yun ang basihan natin. Hindi yung salita ng pastor, hindi yung statistika. Diba? Sasabihin mo, naniniwala ako dyan. Kasi, yan ang pinaniniwalaan ng bilyon-bilyon. Kaya sasama na rin ako sa kanila. Hindi yun ang basihan. No? Ay, mabisayang pangalang Jesus. Nako. Bumabagyo sinabi ko lang, Jesus! Ay, umalis yung bagyo. Alam niyo ba na may mga ganun pamamaraan para nagamitin yung pangalang Jesus? Ginagawa nilang bertud yung pangalan na Jesus. Ginagawa nilang panlaban sa impacto. No? Di ba, merong isang doon sa Viva Pictures yata, merong isang ginagano niya yung krus. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, matakot ka. Sabi nung impacto, Katoliko rin ako, tapos kinuha niya. Kinuha niya yung krus. Niyapos niya. Hindi ako takot dyan sa krus. Katoliko rin ako. Hindi po yun ang tama kasing paggamit ng salitang Jesus. Ang tamang paggamit ng salitang Jesus is to believe His name, that He is the Son of God, that He is the very Christ, that you might have life. Now, paano magagamit yan? Una, magtanim ka. Tanim ka. Taniman mo yung sarili mo muna. Tapos sumampalataya ka. Yayabong yan.
Tapos, pwede ka na, may karapatan ka nang magtanim sa iba. At yun na yung iyong passion. Paano mo malalaman na, paano mo mako-confirm, paano ka sasaya na ikaw talaga ay tunay na anak ng Diyos pagka ikaw ay gustong-gusto mong magtanim? Isa yan sa mga senyales. Kasi kung hindi, kinakahayaan mo pangalan ni Kristo, baka wala ka pang tanim. Bakit walang tumutubo? Kasi yung tanim na yan, lumalabas yan sa bibig. Isa yan sa mga nilalabasan ng mga mayabong, yung mga masigla na nataniman na ng salita ng Diyos. May tunay na kaligtasan. Kahit na hindi yan ang topic, lalabas sa bibig mo yun. Jesus. Tapos minsan, maaalam mo, ay, iba nga pala topic, bakit nabanggit ko yung Jesus? Pero, nabanggit mo na rin lang, itutuloy mo na. At i-develop mo na. Kilala mo na ba si Jesus Christ? Oo naman! Anong palagay mo sa akin? Muslim? Kasi hindi ko naririnig sa pangalan mo ay sa salita mo Yun nga, si Art, yung kasama namin sa Grapoa, naging staff siya ni Ramos tsaka ni Shahani. So, si Ramos at si Shahani ay nagpakilala ng mga believers. Mga Protestant yan during the time na na-staff, tinanong ko siya. So, ibig sabihin, dun sa headquarters nyo, merong prayer meeting, may Bible study, merong prayer before going to work, nagpe-pray, bilang ang boss nyo ay mga Christians. Tama? Ay, walang ganun. Sipin mo yun. You are the boss, you are the one who, wala man lang Bible study na kayang-kaya mo mga tao. Hindi man lang nabanggit pangalan na Jesus. Ikaw na nga yung mismong pinaka-head ng opisina. That is something that kailangan, natin. Siguraduhin natin na nangyayari sa buhay natin. Ha? Kahit nga sa ating private life as a family, bago ka sumakay ng sasakyan, paglabas mo ng bahay, naalala mo, Panginoon, ingatan mo ako sa aking biyahe. Simple. Di ba? It's in your mind. Maganda kung sabihin mo pa, pero it's in your mind. May the Lord protect me. Tapos, as you begin to work, naalala ko yung mga time ko na ang work kasi namin, halimbawa, GTO, nandun yung control box sa pinaka-ilalim. Bubuksan mo yun. So, ang natural position ko, pag ako ay gagawa na ng makina, nakaluhod. Di sabi ko, wow, luluhod na naman ako. Lord, guide mo po ako. So, tsaka ako mabubuksan yung makina. Diba? Lord Jesus, guide me in my work. Kaya yung iba naman, hindi na ako nakakaluhod. Kasi, pag hawak ko doon sa makina, sabihin ko, start mo. Nag-start. Nagawa na. Magician ka pala. Sabi nga gano'n. Hindi mo pa ginagawa. Sisingil na lang ako 200 real. Tapos na agad Dumating, just come here. So, hindi, totoo po yun, no? May mga ganyang istorya. Tapos titingnan mo pa rin, siyempre, hindi mo na malalaman bakit gumana, bakit nasira. yung isang Indiano, hanap ako ganyan, no? Walang power, wala. Nakita ko yung switch nakababa. Sabi ko, Sadik! Enta muskila, sabi ko. Look! Sabi nung India, ingay. Pagkakamali ko, hindi ko tinaas. Pagtaas na gano'n, tumakbo.
buhay. Okay, ba't tayo napunta doon? Word of life. God is the creator of life. Jesus is the way, the truth, and the life. The ink and the paper of the Bible is not the sacred thing that gives life, but the Bible, the Word itself, the Word of God, the instrument of God to give spiritual life. Sabi po ng Hebrews 4:12, for the Word of God is quick or alive. The Word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi po ng Psalm 119, verse 130, the entrance of thy words giveth light. If a place is in darkness, introduce the Word of God doon sa lugar na yon, there will be light. The entrance of thy words giveth light. Pag sa isang barangay, ang daming kriminalidad, sabihin mo sa barangay captain, maglagay ka ng verse dito tungkol kay Jesus. Kaya yung mga pulis ngayon, ang babait. Napansin nyo ba? O salbahe pa rin ng experience nyo sa mga pulis. Pagka nakakita sila, ay, pastor, sige sir, sige. Tumasaludo pa eh. No? Hindi na ako hinuhuli ng pulis ngayon eh. Ng mga traffic, kamali ka ng konti. Ay, sige sir, Baptist pala yan. Pastor pala kayo. Opo. Kasi merong mga ang tawag nila, MBK. My Brother's Keeper program na ni Duterte na bawat istasyon ng pulis, merong mga pastor na nagtuturo ng Bible. Yan si Brother Pastor Marco, di ba? Bihira. Lagi siyang iniimbita. Alam niyo kung bakit? Libre siya eh. Yung pare, ito yung iimbitahin mo, may bayad yun. May bayad yun. No. Pagka Baptist, wala. Binibigyan pa rin nila out of something, pero hindi talaga, yun ay you go there because you have a salary, no? Ano pa sabi ng Bible? Ano pa? Isaiah 55:11. So is every word that come out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish the purpose for that which I send it. Laging pagka lumabas ang salita ng Diyos sa bibig mo, ginamit ka ng Panginoon para lumabas ang salita ng Diyos, there is a purpose. It will not return to God void. Andun yung power. Meron kang binitawan na verse, may gagawain yun sa buhay ng tao na nakarinig, pati sa'yo. Dahil hindi babalik sa Panginoon yun na wala lang. Kinote mo lang. Hindi. May effect lagi. So, keep quoting the Word of God. Put it in your heart. And experience the power of the Lord. Kaya yung iba sa atin, walang no? Walang very, very small, kung meron man, very small spiritual experiences. Because you're not quoting the Word of God in your life, in your circumstances. But, gawin mong practice yan. Laging kasama sa lahat ng usapan. Kahit nagbabayad ka lang sa Jollibee. Yan o. Araw-araw, nagja-Jollibee kayo, di ba? Nagbabayad ka. Or, umorder ka ng Grab. Grab food. Dumating. So, babayaran mo na yun. Bago mo bayaran, ay, praise God, dumating ka na. Gutom na ako eh. Amen. Salamat ha. Baka gusto mong bahagyan muna kita ng salita ng Diyos. Bago ko bigay yung bayad. Bigyan mong tracts. Di ba?
Bigyan mo ng kahit na ano lang, wala kang tracts, isulat mo yung word of God. Oh. I am the bread of life. In order mo, bread. Oh. Sulat mo, bread. Umorder ka ng tea, milk tea. I am the water of life. I am the living water. So, iisip ka, bawat order, bawat punta natin sa mga fast food, bawat paggas tayo, the entrance of thy words give light. Pwedeng laging sitwasyon yan. No? Pero, sa James 1:18 at 1 Peter 1:23, ito po yung sinasabi na these are written that ye might believe that Jesus the Christ, and that believing ye might have life through His name. Ito po ang sinasabi sa 1 Peter 1:23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. So, yung palang new birth natin, ginamit din ng Panginoon yung salita ng Diyos para magkaroon tayo in our experience of the new birth, involved din ang Word of God. Kaya, mga kapatid, kahit na hindi natin kumbaga parang hindi masyadong hindi natin nakikita yung power, no? Pero sa umpisa pa lang ng Christianity mo, nandiyan na yung Word of God. Na whether narinig mo yan sa radyo, nabasa mo sa literature, narinig mo sa preaching, na ibigay sa'yo, na ibahagi sa'yo, na nabasa mo sa gospel tracts, napanood mo sa FB, nag-share ng Word of God, yung Word of God na yan, ginagamit ng Panginoon to bring life. To give eternal life. It's God who gives life. It's God who is the source of life. But He uses means and instrumentality. And it is very good kung tayo dinaanan ng salita ng Diyos yung bibig natin. Tapos niligtas ng Panginoon yung isang tao na kaibigan natin. Pagkatapos nagumpisa ng umaattend dito, what a joy. What a joy. Diba? Yun na lang kanina eh. Yung tribe of Saway, kita nyo? Saan galing yun? Diba? Eh, nung nakilala ko si Brother Louie, wala pang air. Diba? Dalawa pa lang ang anak mo, baby pa. Attend, mga parang yung isa, si Rain, lit-lit na mga baby. O ngayon, may isang buong tribo na sila. Isipin mo yun. Pagka nagkaasawa pa si Er. Tapos, magkakaanak yung mga yan. Mag-aasawa na rin yun. Ng mga apo sa tuhod na. Isipin mo yun. Eh, galing yan sa salita ng Diyos. Na faithful at masaya ang isang pamilya. Ayaw nyo ba nun? Di ba? Yung buhay ni Brother Jeremy, dahil sa salita ng Diyos, binago. Sipin mo yun. No? Mga bagay na imposible ay mangyayari because you share the Word of God.